Nang dumating po ang relic ni Padre Pio dito sa Pilipinas, ay meron akong estudyanteng nagtanong sa akin, bakit po pinayagan ng simbahan na kunin mula sa katawan ni Padre Pio ang kanyang puso? Baka po kayo magulat. Hindi po yan ang unang pusong kinuha sa katawan ng isang taong Katoliko. Sa Roma po ay mayroong simbahan, ang simbahan na tinatawag na kay San Vincenzo at San Atanasio. At dito po yung nakalagay ang 22 puso ng Papa, mula kay Papa Victor I hanggang kay Papa Leon XIII. Inihihiwalay ito sapagkat tinitingnan ito ng simbahan bilang bahagi ng relikya. Ano ba ang ibig sabihin ng relikya? Ang ibig pong sabihin ng relikya ay labi. Kaya maaaring ito'y katawan, buto, mga gamit na ginamit ng mga yumaong santo o banal na tao. Sa gayon, ang puso ni Padre Pio ay tinatawag nating relikya. Bakit naman po nagpapahid pa sa relikya at umaasang magpapagaling nito? Ang mga labi pong ito'y hindi natin sinasabing siyang may kapangyarihan, kundi ang Diyos ang nagpapagaling sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Malinaw naman po yan sa Biblia. Kasi nung umakyat si Eliseo sa nagliliyab na karwahe, ay naiwan ng kanyang balabal, si Elias ay naiwan kay Eliseo ang balabal. At kinuha po ito ni Propeta Eliseo, ang balaban ni Propeta Elias, at hinampas niya sa tubig. Ang tubig ay nahati at nakatawid si Propeta Eliseo. Sa bagong tipan, ang babae na inaagasan ay lumapit kay Kristo at ang sabi, mahipo ko lang ang kanyang damit, ako'y gagaling. At gumaling nga po ang babae. At sabi ni Kristo'y may kapangyarihang lumabas sa kanya. Sa aklat ng mga gawa ng mga apostol ay sinasabing iniintay ng mga tao ang mga apostol pag pumupunta sa templo. At ang ninanasa lamang ay madaanan ng kanilang anino at sila'y naniniwalang sila'y pagagalingin. Iba-iba po ang relikya sa simbahan. Mayroon tinatawag na primera klase. At yun yung katawan at buto. Tulad po nito, ito'y buto ng 12 apostol. Meron namang tinatawag na pangalawang klase ng relikya at yun yung mga ginamit ng mga santo tulad ng guantes ni Padre Pio. Merong ikatlong bahagi ng relikya at yun tinatawag na indumentes o yung inihipo sa buto o katawan ng santo. Katulad po nung nasa itaas nating guantes na naihipo ko noon sa relikya ng puso ni Padre Pio. At ito'y mayroon tayong pruweba sa archaeology sapagkat po yung libingan ni Apostol San Pablo ay nahukay. At doon sa libingan ay mayroong isang butas. At yung butas ay malinaw na ibinababa nila ang kanilang panyo para maidaiti sa buto ni Apostol San Pablo. Kaya pag pupunta kayo po sa simbahan ni Apostol San Pablo sa Roma, ay makikita pa niyong itong hinukay na ito na mayroong isang malaking butas kung saan ibinababa ang mga panyo ng mga Kristiyano nagpupunta roon. Ang mga relikyang ito'y bahagi ng ating ding ugnayan pa sa mga banal. Kung sila'y ating iginagalang at pinahahalagahan din natin ang kanilang mga labing na iwan. At yan po ang dahilan, kaya ating pinararangalan, ating nilalapitan, ating pinananaligan na sila'y mayroong kapangyarihan mula sa Diyos. At ito hindi naman po masama. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay, maging sa kapirasong buto ng mga banal. At ito ang tinatawag nating mga relikya. Kaya po huwag niyong kakalimutan ang pananampalataya natin kaakit-akit, itanong mo lamang kung bakit.